'Di ba? Ito po ang panayam ito po ang press conference ng ating pangulo. 7:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war Uulitin yan, 'di ba? on drugs. Ayan. Uulitin ko, dapat ano kayo, masaya kayo mga DDS. Bakit? Kasi ang dating Pangulong Duterte hindi nagaya doon sa mga pamilya, doon sa mga mahal sa buhay nung mga namatay po nung laban kontra droga. Sila, basta na lang pinatay. Basta sinabi na lang, basta sinabi na lang ng laban. 'Di ba? Wala na, hindi na nila naipaliwanag. Hindi po ako gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Hindi ho ako nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Wala, hindi. 30, biruin nyo 30,000, yung hindi nakapagsalita, hindi nila na ipaliwanag na hindi sila gumagamit o hindi sila involved sa ipinagbabawal na gamot. Ito, ang dating Pangulo, di ba? Dinala sa dahig. Para saan? Para ipaliwanag niya yung kanya sarili. Due process. Nakakamit siya ng due process. Pero yung mga yon, yung 30,000 na biktima, wala. Hindi nga nila nasabi na wala po talaga akong kinalaman dyan eh. Di ba? Wala nga paglilitis na nangyari sa kanila eh. Kaya dapat matuwa kayo. Kasi yung mga ganyang proseso para sa dating Pangulong Duterte yon. Di ba? Sabi ni Daisy Emilio, hindi mo ba naisip na kasamahan nyo din na adik ang gumagawa sa pagpatay? Tuloy. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Abencena, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Uy, kay maingay, nagsasalta si Pangulo. Nagagalit si Willie Tana, oh. Ina mo, isa ka din sa kanila, ang adik. Yabi, kinis naman ang mukha ko para masabi mong adik. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. O yan maliwanag, Interpol Manila na-receive yung kopya ng warrant of arrest. So walang rekta na ICC Pilipinas, Bongbong, pakihuli mo to. Walang ganun. No? ICC humingi ng tulong sa Interpol nakipag-usap sa PNP, hinuli. Di ba? Prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help and we obliged. Ayan, narinig niyo, di ba? Interpol asked for help. Because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us. Correct. Di ba sila Tebes, mga kababayan, si Tebes, huli. Isa din yun sa iniiyak ng mga DDS. Uy, bakit nyo hinuli si Tebes? Imbis na magpaliwanag, takas yung ginagawa. Di ba? Sila Tebes, malaki po yung naitutulong sa atin ng Interpol. Alice Go, di ba? Patrick Joaquin, Ngayon, tapos sila, PNP Pilipinas, pakitulungan naman kami hulihin si dating Pangulong Duterte kasi nakipag-usap sa amin ng Interpol, kailangan ng tulong namin. Yun. 'Di ba? Hindi naman pwede na tayo lang ng tayo, puro lang tayo kabig. Syempre, may ano din 'yan, may
bigay din. Hindi tayo laging kabiglang. with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure Pangulo, wag po English, wag po English. Baka po pwede Tagalog kasi madami po mga DDS dito na pinapapunta po ni Harry Roque. Akala po yata nila yung EDSA, yung rally. Akala po yata nila dito. Oy mga DDS. Hindi online rally yung sinasabi ni Roque. Ang sabi niya, pupunta daw kayo ng EDSA. Ibig sabihin, hindi nyo na naman susundin si Roque. Yung dating Pangulo, hindi nyo na sinunod pumunta ng EDSA. Si Roque, nagpapatawag, pupunta daw kayong EDSA. Hindi na naman kayo pupunta. Dito na naman kayo, online rally. Hindi online rally. Diba? Akala na naman online rally. Tas nandito. Magtatampo si Roque niyan. Sasabihin ni Roque, papunta ko kayo sa EDSA, tapos pumunta kayo kay Mark Ramos. Sa live lang kayo. Yan ang hirap din dito sa mga DDS Tamad. Sabi, mag-people power daw kayo. Wala. Tinatamad kayo. Diba? Wala. Walang patutunguhan yung isinisigaw nyo na iuwi ang dating Pangulong Duterte. Kung hindi nyo susundin si Roque. Punta na kayo doon. Ano nung oras na? Alas 12 na yata o mag-aalas 12 na sa Pilipinas, nandiyan pa din kayo. Sige, ganito na lang. Dahil naaaliw kayo dito sa channel ko, ganito na lang. Ako hindi ko natatapusin ang Pangulo, ha? I-off ko na to para makapunta na kayo doon sa EDSA. 'Di ba? Para punta na kayo doon sa EDSA kasi nawiwili kayo dito, nag-e-enjoy kayo dito. Kasalanan ko pa, baka sabihin ni Roque, si Mark Ramos kasi vlog ng vlog, live ng live. Yung mga DDS namin, naiengganyo. Di ba? Uy, sabi ni, pupunta si Daddy Chel. Nasaan ba? Nasa probinsya ka ba? Ay, hindi. Sige. Mahirap Kahit pa paano kailangan mo ng visa pag pumunta ka dito. Nagtatapang-tapangan ka na naman. Yan ka na naman No? Kilala ka nung kapitbahay namin. Yung sabi mo, yung susuntukin mo hanggang ngayon hindi pa daw nakakatayo doon sa kalsada. Ilang araw na. Hindi, sige. I-off ko na to, ha? Mga DDS, i-off ko na to. Okay? Para yung panawagan ni Roque masunod nyo. Mamaya ako mamasisi. Kaya po hindi natuloy yung EDSA kasi po yung mga DDS na nood kay Mark Ramos. Magpapaalam na ako. Hindi ko natatapusin ang Pangulo. Bye, ma'am. Sabi ni Ma'am Chris Rose, paalam daw. Shoutout sa inyo. May bayad sa EDSA, Sir Mark. Magkano kaya? Hindi ko alam dito sa mga to. Sabi ni Catherine, adik. I-off ko na, ha? Pagka-off ko nito, na kayo. Magbihis na kayo. Okay ba? Magbihis na kayo. Pagka-off ko, magbihis na kayo. Huwag niyong kalimutan. Kasi daw, hunger strike yung pupuntahan nyo doon. Magbaon daw kayo ng pagkain. Okay? In 3, 2, 1. I-off ko na, ha? Puntahan na kayo doon. Aabangan namin kayo kung merong magiging tao yung EDSA. Paalam na. Hanggang sa muli.